Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 13. Inis na bumalik si Valentin sa kotse at pinapasok ang mga naiwan na architect doon. Hardon, maiwan ka dito para samahan si Miss Stephen. Ngiting malaki ng lalaki dahil sa narinig habang si Sophia naman ay hindi nagustuhan at ang sama kumakatingin kay Divina. Ginagawa niya lang yan para mapansin. Samantalang sa kinalalagyan ni Divina ay hindi na niya napansin ang pagdating ng presensya ni Hardon. Serious mode. Saglit siyang napatingin sa nagsalita at nang makita si Hardon iyon ay muli na lamang niyang binalik ang tingin sa sinusulat. Sungit. Alam mo ba yan? Ang tingin sa'yo ng lahat? Ang sungit mo. Don't care. As long as I'm doing my work, I'm good. Plain na sagot niya habang kumukuha ng litrato. Dan, saan ang next site natin? Baling na tanong niya dito makalipas ang ilang minuto. Gamitin na natin ang kotse ko. Tumango lamang siya sa sinabi ni Hardon at sumakay na sila doon. Habang nasa biyahe, ay nire-review niya ang mga kuha niya sa camera at nagte-take down note. Pansin niya ang tingin ni Hardon na hanggang hindi niya natiis sa ipinuna ito. If you want to ask something, just ask me. Tila nagulat si Hardon sa sinabi ni Divina na kalaunan ay napangiti din. Talagang ganon ang tipo niyang babae. Masungit at misteryoso. May boyfriend ka na ba, Miss Stephen? Natiga si Divina sa ginagawa at napairap. She knew it. Yon ang gustong malaman ng lalaki. I don't have. Lalong wala akong oras para sa lalaking katulad mo na walang ibang ginawa kundi tumingin sa cleavage ko. Imbis na mo offend, sabi ni Divina, ay parang mas lalo pang na-challenge ang lalaki sa kanya. Nang makarating sila sa next site, ay nakita niyang nasa isang tent ang kasama nila at kumakain. Wala siyang oras para doon. She need her work to be done para kapag ka umuwi siya, ay masimulan na niyang magplano. Madam, kumain ka muna dito. Sigaw ng kabilang team sa kanya ngunit inilingan niya lamang ito at nagpunta sa site upang gawin ang pagkuha ng litrato at notes Montoya. Magaling si Miss Stephen ha. At hanep. Naibugan ni Valentin ang tubig na iniinom dahil sa narinig na sabi kay Hardon. Montoya, magaling si Miss Stephen ha. At hanep. Naibugan ni Valentin ang tubig na iniinom dahil sa narinig na sinabi ni Hardon. Napatingin sa kanilang ibang kasama, ngunit hindi yon pinansin ni Valentin at tinignan ng masama si Hardon. Pull yourself together, Hardon. This is not a place to play around. Napapitlag sila sa naging reaksyon ni Valentin, habang si Hardon naman ay napatawa sa kaibigan. Magkaibigan sila ni Valentin sa college noong nag-aaral, kung kaya ito rin ang kinuha niya. Nakasama ngunit dahil sa narinig ay mukhang kailangan niyang mag-isip kung tama ba ang desisyon niya. Samantalang si Sophia naman ay masama ang tingin kay Divina na nilapitan ni Valentin sa gitna ng arawan habang may dalang payong. Napakuyom ang kamao niya hanggang sa naihampas ang bottled water sa lamesa na ikinatigil ng iba sa pagkukwentuhan. Bigla itong tumayo at lumapit kila Divina. Problema nun? Takang tanong na isa na ikinakibit-balikat ng mga ito. Tingin ko, kailangan na nating magtrabaho. Let's go guys! Hoy sira, di tayo pwedeng kumilos hanggat walang sinasabi si leader. Punang sabi ng isang babae sa katim niya. Aniya ng lalaki kaya napakamot ito sa ulo at napabalik sa pagkakaupo. Ihahatid na kita.
Hindi na kailangan, Mr. Montoya. Magpapasundo na lamang ako. Walang lingong sabi ni Divina habang nagtatype sa kanyang cellphone. Hindi niya napansin ang pagdilim na ekspresyon ni Valentin dahil sa sobrang focus niya sa telepono. Oo nga pala. May boyfriend ka? Siguraduhin mo lang na hindi makakaapekto yan sa proyekto natin ha, Mrs. Stephen. Napanganga si Divina habang nakatingin sa papalayong likuran ni Valentin. Napapunta sa kotse nito. Talagang pinagdidiinan pa ng lalaki ang salitang boyfriend sa kanya. Natauhan lang nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na alam niyang si Jadon lang ang maaring tumawag sa kanya. Jadon, sunduin mo ko. Are you Miss Adeline Divina Stephen? Naputo lang sasabihin niya nang biglang banggitin nito ang pangalan ng kapatid niya. Nang tignan niya ang screen, ay unknown number ito. Yes, what can I do for you? Seryoso niyang sabi. We have to meet, Mrs. Stephen. Nag-grab si Divina papunta sa restaurant na sinabi sa kanya ng kausap. Hanggang ngayon ay ang bilis pa rin ang tibok ng puso niya nang malaman ang taong tumawag sa kanya. Adeline? Ano nangyari? Salubong ni Jadon sa kanya nang makita siyang bumababa ng sasakyan. Tinawagan niya din si Jadon at pinapunta doon para malaman nito ang tungkol sa bagong dating. Jadon, nandito sila. Hinahanap nila kami. Naiiyak na sabi ni Divina na ikinakunot ng noon nito. Nagpasya na silang pumasok sa loob at dinala sila sa isang table kung saan nakaupo doon ang dalawang tao, isang babae at lalaki na may katandaan na. Nang makita silang paparating, ay tumayo ang mga ito. Adeline, ikaw na ba yan? Biglang niyakap si Divina ng matandang babae na kausap niya at napaiyak nang makita siya. Ang tagal ka naming hinanap. Kayo ng kapatid mong si Divina. Bakit hindi na kayo bumalik sa bahay? Maging si Divina ay naiiyak na dahil sa babaeng nasa harapan niya, lalo na at kitang-kita niya ang malaking pagkakahawig nito sa papa niya. Mawalang galang na ho. Ngunit sino kayo? Kaano-ano ninyo ang pamangking ko? Biglang sumingit si Jadon na ikinatingin na mag-asawa dito. Iho, kami ang magulang ni Divino Stephen, ang napangasawa ng ina ni Divina Valderrama. Stephens? Gulat na sabi ni Jadon at napatingin kay Divina na pinipigilan ang kanyang luha. Maaari po bang sa isang private place tayo mag-usap? Kahit sa bahay na lang po namin. Marami ho akong sasabihin sa inyo, Lola at Lolo. Mula sa isang madilim na sulok ng kalsada ay mayroong umiiyak na bata habang yakap-yakap ang kanyang magkabilang tuhod. Mama! Mama! Paulit-ulit niyang tinatawag ang kinikilalang ina at pinipilit na kumalma kahit na umiiyak. Hindi siya sanay na mawalay sa kinikilalang ina, lalo na ngayon na ipinatapon na lamang siya sa isang lugar na hindi naman niya alam. Napaangat siya ng tingin na mayroong tumayo doon na isang tao. Pagtingin niya dito ay mas napasiksik siya sa sulok dahil sa takot. Sumama ka sa akin. Mas sumiksik lang ang bata dahil sa sinabi ng lalaki sa kanyang harapan. Ngunit nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya at pilit na itinatayo. Bitiwan niyo po ako! Tulong! Tulong! Doon na nagsimulang sumigaw ang batang si Belle. Mas lalo namang namangha ang lalaki dahil sa asul na mata nito at alam niya na malaki ang kikitain niya dito. Tumahimik ka! Kung ayaw mong masaktan. Nagulat ang bata nang tutukan siya nito ng patalim, kung kaya nanlaki ang mata nito at napahinto sa pag-iyak. Napangisi ang lalaki sa naging reaksyon ng bata at hihilahin na sana ito paalis doon, ngunit biglang mayroong
wangwang na pulis ang paparating na ikinataranta nito. "Shit! May nagsumbong!" Inis na sabi nito at walang nagawa kundi ang bitawan ng bata na hawak niya at tumakbo palayo. Nangihinang napaupo si Belle sa sahig at umiiyak ng umiiyak. "Bata! Bata! Ayos ka lang ba?" "Wag po! Ayoko po! Bitawan niyo po ako!" Nagulat si Belle na mayroon na namang humawak sa kanya, ngunit hindi katulad kanina ay wala na itong gagawing masama sa kanya. "Shh! Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Nandito ako para tulungan ka." "Kung ganon, ikaw si Divina? Yung nagpunta sa bahay namin noon? Bakit naman hindi ka na bumalik, iha?" Napangiti ng malungkot si Divina at pinahid ang luha na hindi na niya napigilan. Kanina pa siya nagkukwento sa lolo at lola nila ni Adeline, ngunit hindi pa rin tapos ang paghihirap na kinakaharap niya. 7 taon na rin ang nakaraan nang mabalitaan ng mag-asawa na nasa kulungan ang kanilang anak na si Divino, kung kaya kaagad nila itong pinuntahan upang piyansahan. Ngunit hindi nila inaasahan ang malungkot na balita na wala na ito. Namatay sa bugbog. Ayaw nilang maniwala na walang nag-utos sa mga preso na gawin yon dahil alam nilang mabait ang anak at walang bisyo. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi sila inabutan ni Divina sa kanilang bahay, dahil busy na ang mga ito sa pag-aasikaso sa kaso ng anak. Pero hindi lang doon natapos ang lahat, dahil nawala ang bangkay nito at hindi na nila nakita pa. Napaiyak na lamang si Divina nang marinig ang nangyari sa ama. Maging ang lolo at lola niya ay hindi na rin napigilan ang maiyak dahil sa hirap na dinanas nito sa sariling pamilya na tunay niyang ama. Wala siyang alinlangan na sinabi sa mga ito ang kanyang plano na naging dahilan kung bakit Adeline ang pinakilala niya. Sa huli ay nagkasundo sila na magtulungan, lalo na at hawak pa ni Divina ang pinakamatibay na ebidensya na maaari nilang magamit laban sa mga balderrama. Sa ngayon ay sinabi niya sa mga ito na kailangan muna niyang pangatawanan ang pagiging architect ng mga ito. Nangako naman siya na magkikita silang muli at maaaring si Adelina ang kasama niya sa susunod. Lumipas sa mga araw, naging abala si Divina sa paggawa ng kanyang draft sa 2 project. Talagang pinagpupuyatan niya ang panimulang yon bago tuluyang ibahagi sa kanyang ibang kasamang architect at pag-usapan kung ano pang maaaring idagdag niya. "Not now, Jadon," simple niyang sabi sa lalaki nang makalabas siya ng kanyang kwarto. Mukhang papasok ito sa loob at balak siyang guluhin. Nakasuot siya ng isang black pants at black spaghetti sando na pinatungan niya ng balco blazer. Black high heels din ang kanyang suot habang sukbit niya ang mga drap ng kanyang ginawa. "Pero Divina, hindi pa kita nakakausap ng maayos. Tungkol sa sinabi mong boyfriend kita." Napatigil sa pagsasalita si Jadon dahil doon. Matapos kasi nilang mag-usap ng lolo at lola niya, ay isinubsob niya agad ang sarili sa trabaho. At wala nang naging oras para kamustahin ang kanyang tiyo. "Hindi naman yon. Pero sabi mo, go with the flow lang ako. Eh di ganun ka din. Akala mo ba hindi ko pansin ang inis sa mukha nung ama ng mga anak mo? Pilipitin ko liig niyo eh. Matapos kanyang iwan sa ere tapos mainis siya sa akin." Napangiwi lang si Divina. Ang akala niya'y siya lang ang nakapansin. Nag-iba kasi ang mood nito magmula nang mabanggit sa kanya ang tungkol sa boyfriend kuno niya. Kaya nga nagmamadali siyang iniwan ng lalaki sa mall. At isa pa, miss ka daw ni David. Baka may balak kang kausapin siya, no?
Biglang nanlambot ang ekspresyon ni Divina nang marinig ang pangalan ng anak. Nasa ibang bansa ito, kasama ang kanilang lola at si Adeline. Hindi niya ito nakakausap simula nang umuwi sila ng Pilipinas dahil sa dami niyang ginagawa. Alam mo, naging busy ako, Jadon. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya mamaya. Dapat lang, Divina. Ina ka pa rin. Baka nakakalimutan mo. Habang nagmamaneho siya, ay napahigpit ang kapit sa manibela dahil sa inis sa kanyang sarili. Ang anak niyang si David, yun na lang ang lakas niya kung kaya naiisip niya ang sarili. Kung bakit kinalimutan niya ito. Hindi na siya nakatiis pa at ipinarada sa isang tabi ang sasakyan at tinawagan ng kapatid. Matapos lang ang ilang ring ay may sumagot dito. Ate Divina, how is you? Napangiti siya nang marinig ang boses ng kapatid. I'm fine, Adeline. Ikaw, kumusta na? Kayo nila Lola. Kamusta na kayo dyan? Sumandal siya sandali sa kanyang upuan upang kahit papaano ay marelax siya. Ayos lang kami, ate. Mayroon ditong miss na miss ka na. Mami? Napapikit siya nang marinig ang boses ng anak. Lumaking tahimik at mabait na bata si David. Sa edad na 7 ay napapansin niya ang kakaibang pag-iisip ng anak. Hindi tulad ng iba na mas gustong maglaro sa labas dahil mas gusto nitong nakaharap sa kanyang laptop at naglalaro ng Sudoku. Anak ko, sorry kung ngayon lang tumawag si Mami ha. Mami, no need to worry. I totally understand your situation. I be watched the wedding, Mami, on YouTube. And I be seeing you too. They're looking beautiful as always. Napangiti siya sa pagputol ng sabi ng kanyang anak. Kahit natahimik ito at palaging seryoso, ay hindi nagbabago ang katotohanan na malambing ito sa kanya. At palagi siyang pinupuri. Nagkamustahan lang silang dalawa. At nang matapos ay nakangiti niyang ibinaba ang telepono. Nangako siya titong babawi at mag-Skype sila mamayang gabi. Pagkarating niya sa opisina ay tulad ng inaasahan, ando na ang team na mag-aasikaso sa kumpanya. Dahil mababait naman ang kagrupo niya doon, madali niya lang nakakausap ang mga ito at halos wala ngang nabago sa kanyang draft dahil okay na daw yun. Ngunit sa kabilang team naman ay hindi naging maayos ang pakikipag-usap niya dahil kasi simula pa lamang niya ay sumingit sa kanya si Sophia. Are you sure about this, Miss Stephen? Hindi ba mas maganda kung nasa labas yan? Natahimik ang paligid dahil sa nag-aalala sa namumuong tensyon sa dalawa. Kanina pa puna ng puna si Sophia sa ipinapakitang draft ni Divina at alam nilang napupuno na din ito. Samantalang si Divina ay ibinaba ang kanyang dalawang kamay at inilagay sa kanyang blazer. Looks like mas gusto yata ni Miss Baltasar na mag-lead sa project na to. Okay, show us what you got. Makikinig ako ngayon. Bukas ay kayo na ang bahala sa airline. Naglakad si Divina papunta sa dulo ng upuan upang doon maupo. Samantalang ang kasamahan naman nila ay nag-aalala dahil sa sinabing yun ni Divina. Masasamang tingin ang ipinukol nila kay Sophia na taas noong naglalakad papunta sa harapan. Guys, may I remind you that this is no joke project, kaya stick with your decision. Kapag ka nakarating ito kay Valentin, malamang malalagot kayo. Singit ni Haydon na nasa isang tabi lamang at kanina pa nakamasid. Sa nakita niyang presentasyon ni Divina sa naunang grupo, ay hindi niya maiwasan na mamangha. Sa ilang araw lamang ay mayroon agad itong naipakita sa kanila at pulidong-pulido ito. Mas lalo lamang siyang naging interesado sa dalaga. Si Sophia naman ay hindi yon pinansin at sinimulan na ang kanyang sariling gawa. Habang nagsasalita sa harapan, ay hindi niya maiwasan na mailang sa tingin ni Divina. Ngunit nagawa niyang isalba ang kanyang presentasyon. Pumalakpak si Divina na ikinatingin ng lahat dito.
Good job, Miss Baltasar. Hindi ko alam na may ibubuga ka pala. But still you have to work with your materials. Hindi natin gusto ng mumurahin at madaling masirang gamit. And one more things, yung suggestion mo na nasa labas, I don't think so. Maghanda ka para i-present yan kay Mr. Montoya. Tumayo si Divina at nagsimula ng ayusin ang sarili. Good luck everyone. Maghiwalay na tayo ng landas dahil kumpanya na ang aasikasuhin ko. Anak, pasensya na ha. Mayroong importanteng tawag si Mami. No, Mami, it's okay. Sapat na po ang 1 oras na nakausap kita. I miss you so much, Mami. Wish you were here. Napangiti na malungkot si Divina dahil doon. Hinawakan niya ang mukha ng anak sa screen. Namimiss na niya ito at gustong makasama. Ngunit hindi pa yun ang oras. I miss you to David. Sobra. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Pagkatapos ang usapan nila sa laptop, ay sinagot niya ang kanina pang ring ng tawag sa kanyang cellphone. At dito na po nagtatapos ang chapter 13 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po.